Buwan ng mga bayani, buwan ng wikang pambansa. Espesyal ang buwan ng Agosto dahil ginugunita nating mga Pilipino ang diwa ng magigiting nating bayani noon at sa modernong panahon ngayon. Kasabay nito ang pagdiriwang natin sa buwan ng wikang pambansa na siyang nagbubuklod at sumisimbolo sa buong sambayan ng Pilipino. Magandang araw po, samahan niyo ako sa isa na namang oras na puno ng impormasyon at istoryang kapupulutan ng aral. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Report kay Boss. Noong nakaraang buwan, inilahad ni Pangulong Benigno Aquino III ang kanyang ika-6 at kahuli-hulihang State of the Nation Address. Halina't balikan natin ang naging highlights ng SONA ni Pangulong Aquino dito sa First Agenda. Ito po ang aking ika-6 na SONA. Talaga nga pong napakalayo na ng ating narating. Para isa konteksto ito, magbalik na tayo. Mga boss, ito ang kwento ng ating paglalakbay sa Daang Matuwid. Noon pa man, alam na nating katiwalian ang ugat ng pagdurusa. Kaya nga, ang sigaw po natin, kung walang korap, walang mahirap. Matinding pagsisikap, tapang, political will at tiwala sa Diyos at kapwa ang kinailangan upang isabuhay ang kaisipang ito. Sa itaas, gitna o ibaba ng burokrasya, napakarami ng sinuspindi, tinanggal sa pwesto, sinampahan ang kaso o di kaya'y nasa piitan. Nagpatuloy nga po ang pagsasayos ng mga institusyon upang muli silang maituon sa tunay nilang mandato. Halimbawa, sa government-owned and controlled corporations, umabot na sa 131.86 billion pesos ang dividendo. Ganitong paninindigan din ang pinamalas natin sa BIR. Noong 2012, 1.06 trillion pesos ang nakolekta ng BIR. Ang unang pagkakataon sa kasaysayan, tumawid ng 1 trilyong piso ang ating koleksyon. Nitong nakaraang taon, umakyat na ito sa 1.3 trillion pesos at aabot pa sa 1.5 trillion pesos ang malilikom ngayong 2015. Naging malinaw ang mensahe, seryoso tayo sa pagbabago, patas ang laban dito. Ang resulta, kumpiyansa sa ating ekonomiya. Ngayon, ang Pilipinas nabansagan ng Asia's Rising Tiger, Asia's Rising Star at Asia's Bright Spot. Noong 2014, pumalo na ng $6.2 billion ang net foreign direct investments. Ito po ang pinakamataas na naitala sa ating buong kasaysayan. Mula naman third quarter ng 2010 hanggang 2014, ang ipinasok na puhunan ng ating mga kababayan sa merkado, 2.09 trillion pesos na po. Mula 2010 hanggang 2014, nagtala tayo ng average GDP growth na 6.2%. Ito ang pinakamasiglang yugto ng ating ekonomiya sa loob ng 40 taon. Kung aabot po tayo sa 6.8% ngayong 2015, makakamtam natin ang pinakamataas na 6-year average growth sa loob ng halos 6 na dekada. Siyempre po, ang pag-angat ng ekonomiya may katumbas na pag-angat ng kakayahan ng gobyernong kumalinga at magbigay lakas sa mamamayan upang masagad ang mga bubukas na pagkakataon. Ang prinsipyo na ating pamumuno, sa halip na bigyan ng kapwa ng isda, turuan siyang mangisda. Ang pag-unlad at pagkakataon sinisiguro nating masasagad ng ating mga kababayan. Ang paninindigan po natin, inclusive growth. Ang agenda, ayuda, kaalaman, kasanayan at kalusugan para walang maiiwan. Ang isa sa mga mekanismo, Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pinalawak natin ang gusto, ang saklaw nito. Ngayon, nasa mahigit 4.4 million na ang kabayang nakikinabang sa programa. Nitong taon, 333,673 ang nagtapos sa high school. Sa sektor naman po ng edukasyon. Unang 2 taon pa lang,
natin sa pwesto na isara na ang dinatnang backlog na 61.7 million textbooks at 2.5 million na upuan. Pagdating ng 2013, ang backlog na 66,800 classrooms at ang kulang na 145,827 na guro natugunan na rin sa tulong ng ating local government unit partners. Kailangan natin magdagdag ng tinatayang 118,000 classrooms. 33,608 dito na ipatayo na. Naipamahagi na natin ang karagdagang 73.9 million textbooks. Ngayong 2015 din, naihatid na sa mga paaralan ang 1.6 million na upuan. Kung sa TechVoc naman pumasok, 7.8 million na ang mga nagtapos sa iba't ibang kurso ng Technical Vocational Education and Training na pinangisiwaan ng TESTA. Sa Training for Work Scholarship Program lang po, umabot na sa 821,962 ang pagtapos. Dumako naman tayo sa sektor ng kalusugan. Sa PhilHealth po, pumalo na ang saklaw ng ating PhilHealth sa 89.4 milyong Pilipino. Nagbabalik ang report kay Boss. Ito po ang isang trivia. Si Pangulong Aquino ang kauna-unahan at nag-iisang presidente na gumamit ng ating pambansang wika sa lahat ng kanyang sona. Sa puntong ito, balikan natin ang ilan pang tagumpay at kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas sa nakaraang sona ng ating Pangulo dito pa rin sa First Agenda. Muli po natin balangkasin ang kwento ng nakaraang 5 taon. Hinabol natin ang mga korap at nililinis ang sistema na nanganak ng kumpiyansa po sa ating merkado. Pumasok ang negosyo, lumawak ang oportunidad habang binibigyan lakas nating magkatrabaho ang Pilipino. Sila ang tumatangkilik ng mga negosyo. Ito naman po mga negosyo na nakikitang meron ng level playing field. Naasahan ang pag-asenso ng hindi kailangang mandaya. Nagpapalawak sila ng operasyon at umuempleo ng mas maraming tao. Siklo po ito. Katarungan, tiwala, paglago ng ekonomiya, pagkakataon, pag-asenso. Boss, ito mismo ang diwa ng walang kurap, walang mahirap. At hindi lang natin nakamtan ng pagbabago. Ang transformasyong ating tinatamasa ngayon, lagpas-lagpas pa sa inasahan nung simula. Sa sandatahang lakas naman po. Ang dati nag-iisang C-130 na nagagamit natin, 3 na. At target nating makakuha ng 2 pa. May kasama na rin sila. Nariyan ang una sa 3 binili nating C-295 medium lift transports at paparating na po. Ngayong taon, ang 2 kapatid nito. Asahan na rin natin ang 2 pang C-212 light lift transports bago matapos ang 2015. Magiging 10 na ang dinatnan nating 4 na landing craft utility. Mayroon na tayong BRP Tagbanwa. Sa mga susunod na linggo, darating din ang 2 landing craft heavy mula sa Australia. Ang F-5 fighter jet na niretiro noong 2005, mapapalitan na ng 12 na bagong FA-50 fighter. Nariyan na rin ang mga barkong pandigba na BRP Gregorio del Pilar at Ramon Alcaraz. 7 sa 13 na-order nating AW-109 helicopters, 6 sa 8 Bell 412 helicopters, 617 na troop carrier trucks, 50,629 assault rifles. Sa kabuuan po, may 56 na tayong proyektong natapos para sa modernisasyon at may 30 pang tayong inaprubahan. Sa kapulisan naman, sa unang pagkakataon sa ating kasaysayan, ang bawat pulis may sarili ng baril. Naipamahagi na ang unang 300 at 2 patrol jeeps na bahagi ng kabuuang 2,523 na pinoprocure natin. Ipinamahagi na rin ang 179 sa 577 na bagong utility vehicles. Naipagkaloob na rin natin ang 12,399 na handheld radios,
Sa loob ng ating termino, halos 163,000 na wanted ang nahuli ng PNP. Higit 1,000 na gang naman po ang na-neutralize at 29,294 na baril na walang lisensya ang nakumpiska sa buong bansa. Sa NCR po, mula Enero hanggang Hunyo ng taong 2014, nasa 37 ang kaso ng murder at homicide kada linggo. Dahil sa Oplan Lambat Sibat, bumaba na ito sa 23 kaso kada linggo nitong Hunyo. Sa robbery, theft at carnapping naman, para sa parehong panahon, nasa 444 na lang ang lingguhang average sa NCR mula sa dating 919. Sabay ng bagong gamit, itinaas natin ang combat pay ng mga sundalo at subsistence allowance ng buong uniformadong hanay. Nakapagpapatayo na rin tayo ng higit 57,000 housing units para sa kanila. Aabot pa ito sa mahigit na 81,000 bago tayo bumaba sa pwesto. Umako naman po tayo sa infrastruktura. Sa Daang Matuwid, isa-isang naipatayo ang infrastrukturang matagal nang hinihintay ng Pilipino. Nariyan ang Lulutang Bridge sa Isabela, ang Halaur River Multi-Purpose Project sa Iloilo, ang Balog-Balog Multi-Purpose Project Phase 2 sa Tarlac, ang Basilan Circumferential Road. Nabanggit ko na po ang Muntinlupa-Cavite Expressway na binuksan noong Biyernes. Bukas na rin ang unang dalawang bahagi ng Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway o TPLEX. Ang Phase 2 naman ng Star Toll tapos na rin kapag nabuo pa ang Cavite-Laguna Expressway Project, ang C6 Phase 1, ang Metro Manila Skyway Stage 3 at ang NLEX SLEX Connector Road, lalo maging malawakan ang benepisyo ng ating estratehiyang pang-infrastruktura. Sa Kamara at Senado, lalo na sa makasapi ninyong naging kabalikat sa Daang Matuwid nito mga nagdaang taon. Salamat sa Philippine Competition Law, sa Act allowing the full entry of foreign banks, sa pag-amyenda ng Cabotage Law, salamat sa Sin Tax Reform Act, salamat sa Responsible Parenthood Act. Ngayon naman po, may ilang mga batas na nais kong ilapit upang sana'y maipasa sa loob ng kasalukuyang Kongreso. Pangunahin siyempre po dito ang Bangsamoro Basic Law. Nalalapit din po natin sa Kongreso ang Rationalization of Fiscal Incentives. Mga boss, sa trabahong ito, para akong punching bag na tinapalan ng katakot-takot na duct tape. Pero hindi ako natinan dahil nasa likod ko kayo. Tunay ngang hindi ako nag-iisa. Sa inyong lahat, maraming salamat. Napakalaking karangalan o pamunuan po kayong lahat. Binabati na tayo ng bukang liwayway ng katarungan at pagkakataon. Nakita naman ninyo ang mga naabot natin. Narinig niyo ang kwento ng kapwa nating Pilipinong pinatunayan ang kayang maabot gamit ang sariling lakas. Ang pagbabayanihan, ang hindi pag-uunahan, ang pag-aambagan tungo sa katuparan ng kolektibo nating mga adhikain. Ngayon, taas noon na tayong humarap sa buong mundo at nagsasabing, kaya ko, kaya ng Pilipino, simula pa lang ito. Kayo'y nanonood pa rin ng Report kay Boss. Ngayong buwan ng wika, iba't ibang selebrasyon at hakbang ang ginawa ng pamahalaan para mapanatiling buhay ang paggamit ng wikang Pilipino. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito dito sa Tatak Pinas. Wikang Filipino para sa bayang Pilipinas. Subalit sa makabagong panahon, ito pa rin nga ba ang pinaniniwalaan ng kabataan? Sa pagpasok ng mga dayuhang bit-bit ang kanilang teknolohiyang sumisilaw sa murang kaisipan ng mga kabataang sabik sa dagdag na karunungan, iginagapos ang kanilang kaisipan
sa maling pagmumulat at pagyakap sa kaalaman para makipagsabayan na sa tunay na magaling at ay ang mga individual na pawang Ingles ang binibigkas ng bibig. Unang-una, dapat ulitin ko na ang wikang pambansa ay isa ng lingua franca. Ibig sabihin, more than any language in the Philippines, kahit English, ang wikang Filipino ang ginagamit ng kahit sinong dalawang tao na may sari-sariling first languages at ibig nilang mag-usap. At kahit saan ka naman pumunta na ngayon sa Pilipinas, ay pwede kang makipag-usap na ang ginagamit mo ay wikang Filipino. Mahalaga na gamitin natin ang wikang Pilipino kasi ito yung higit na naiintindihan ng mas maraming mga Pilipino. Kung ito ay higit na naintindihan ng mas maraming Pilipino, ang pagninegosyo, ang pagbabangko, ang pamumuhunan, ang pag-iimpok sa bangko, ay madaling maunawaan ng karaniwang mamamayan. Ang wika kasi talagang dapat gamitin yan, hindi lamang halimbawa sa pabigkas na paraan. Para umunlad ang wika, kinakailangan isalin mo yan sa pamamagitan ng pasulat na pamamaraan. Noon pa man, itinuturo sa atin na ang wika ay salamin ng bayan at siyang bumibigkis sa atin patungo sa daan ng pambansang kaunlaran. Subalit, bakit tila iba ang pinaniniwalaan ng kabataan? Sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Pilipino, ang sangay na nangangasiwa sa pagpapaunlad ng ating pambansang wika, sinisiguro na mapapanatiling buhay at mayabong ito. Gumagawa sila ng programa kung saan mapagbubuklod at mapag-iisa ang wika kasama ang mga katutubong wika na nakikipagsabayan sa makabagong mundo. Kahit noong 1934, na ito ay pinag-usapan sa Constitutional Convention. Noon sana, iniisip ng lahat na Ingles o kaya Espanyol ang magiging wikang pambansa ng Pilipinas. Pero bigla, nag-iba ng isip yung mga delegates sa Constitutional Convention. Bakit? Dahil nakita nila at siguro nakinig sila kay Pangulong Quezon na pag umalis yung mga Amerikano, kailangan natin ang mga sangkap para yung ating bansa ay manatiling nagkakaisa. Kasi napaka-archipelagic, napaka-hiwa-hiwalay sa different regions. Alam nila na sa kasaysayan ng maraming bansa kahit sa Europa, ang pagkakaroon ng isang pambansang wika, ang isang semento para mabuo ang maraming nasyon sa buong mundo. Marami kaming inihanda. Unang-una yung halimbawa sa pagsasalin, mayroon kaming aklat ng bayan na tinatawag. Itong aklat ng bayan ay nagsagawa kami ng mga pagsasali ng mga klasikong akda mula sa mga international na wika na isinali namin tungo sa Filipino. Bukod doon ay gumawa kami ng mga referee journal. Gumawa rin kami ng mga original na mga saliksik na may kaugnayan sa wika. Nagsagawa rin kami ng mga pagsasanay sa mga guro bukod doon sa publikasyon namin. At sa tingin ko, ang pinakamaganda, yung saliksik namin na may kaugnayan sa Linguistic Atlas. Ang kanilang adhikain ay sinasang-ayunan at sinusuportahan ng iba't ibang departamento at ahensya ng bansa, gaya ng tanggapang pangpanguluhan sa Operasyong Pangkomunikasyon o PCOO at ng Sentro ng Pananalapi ng Pilipinas. Unang-una, Bangko Sentral ng Pilipinas pa rin ang BSP ngayon. Dati, Central Bank of the Philippines. Na mula noong 1993, nakita natin sa pagbabago ng aming charter, Republic Act 7653, tinawag na ang Central Bank of the Philippines bilang Bangko Sentral ng Pilipinas. Una yun. Pangalawa, kung makikita natin yung ating mga salapi, yung old series saka yung new series, yung luma at saka yung bagong serie ng ating salaping papel, ito ay nalilimbag sa Pilipino. Sa katunayan, kung makikita natin, nakalagay doon sa taas,
Ang salaping ito ay bayarin ng Bangko Sentral ng Pilipinas at pinananagutan ng Republika ng Pilipinas. Pangalawa, makikita rin natin sa lahat ng denominasyon, isinalin sa Pilipino yung Salmo 33:12. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Upang higit na pahalagahan ang paggamit ng wika, ipinagdiriwang ng bansa ang taunang Buwan ng Wika sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Pilipino o KWF, kung saan ang kanilang tema para sa taong ito ay Pilipino, Wika ng Pambansang Kaunlaran. Ito ang aming napili dahil hindi dapat huminto ang ating pagpapahalaga sa wika bilang sangkap lamang ng pagkakaisa. Ang higit na mahalaga ay maging parang kasangkapan ito ng tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin ito ay nagagamit niya anuman ang kanyang hanap buhay. So, kung ang kaunlaran ng Pilipinas ang isang pangunahin nating layunin o adhika, napakahalaga na ang wika natin ay maging isang matibay na kasangkapan tungo sa ganitong adhika. Ang ginagawa namin din ngayon ay marami kaming programa para ang Filipino ay mapayaman sa pamamagitan ng mga katutubong wika. At bukod doon, ang mismong mga katutubong wika ay tinutulungan namin na magkaroon ng isang harmonized orthography. Ang orthography ng Filipino, siyempre, yun yung paraan ng pagsulat na standardized na sa namin gustong kumalat at lumaganap sa buong Pilipinas. Makikita nyo rito na mula sa umpisa, yung mga seminars na isinagawa namin, yung mga paglulunsad ng aklat, at yung halimbawa, kaugnay nito yung mga pagpaparangal na rin sa mga guro sa Pilipinas. Yung pinarangalan kanina ay 4 pa lamang na nagmula yan sa NCR. Ngunit may mga iba pa kaming guro na pinarangalan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Napakahirap ng pagpili namin dahil mula sa mahigit 200 nominasyon ay mga 13 lamang ang aming pinili. So, yun ang karaniwang mga ginagawa namin. Isa sa mga naging programa ng komisyon para sa pagpapayabong ng wika ay ang pagpaplanong wika na ginanap sa Lingayen, Pangasinan, kasama ang mga guro at mga kawani ng pamahalaan. Ang pagpaplanong naganap sa Lingayen, Pangasinan ay ang kauna-unahang pagpaplanong wika na ginanap sa Pilipinas. Simula nang maitatag ang Institute of National Language o Surianong Wikang Pambansa na naging linangan ng mga wika sa Pilipinas hanggang maging Komisyon sa Wikang Filipino. Sa pamamagitan ng pagpaplanong wika na ito ay nailalatag natin kung ano ang mga posibleng hakbang na pwede natin gawin sa hinaharap. Kasi naniniwala kami na ang pagpapaunlad ng wika ay hindi pwedeng tsambahan. Kinakailangan pag-isipan natin yung mga hakbang na dapat gawin. Bahagi rin ng programa ng komisyon ang pagkilala sa mga individual, grupo o maging pamahalaang lokal na nagpapamalas at nagiging ehemplo sa mabisa at mahusay na paggamit ng wikang Pilipino. Isa sa mga kinilala at ginawaran ng KWF ay ang lungsod ng Muntinlupa. Ito ang kauna-unahang lungsod na tumanggap ng parangal dahil sa paggamit ng wikang Pilipino sa lahat ng opisyal na transaksyon ng lungsod. Unang-una ay ako ay nagpapasalamat sa komisyon sa pagpili ng lungsod ng Muntinlupa bilang kauna-unahang nagwagi sa mga lungsod nagtaguyod ng wikang Pilipino. Ito ay napasimulan nung kaming magkasama ng dating punong lungsod, Mayor Bunyi. Sa konseho ay ang ginagamit namin ay ang wikang Pilipino, maging ang mga resolusyon at mga batas na aming pinagtitibay. Natutuwa na tayo na sa buhat ng panahon na yon, almost masasabi natin na halos
26 na taon na, ito ay pinagpapatuloy natin ang paggamit ng wikang Filipino. Alam mo, ang Muntinlupa kasi ay hindi naman ito probinsya. Talagang Tagalog ang aming Filipino, ang aming wika dito. Kaya naman, masasabi kong napakalaki ng naibigay rin ng para mapabilis at makakonect doon sa mga nagtatransact ng mga opisyal na transaksyon sa bawat tanggapan dito sa aming lungsod. Gaya ng lungsod ng Muntinlupa, ginawa at kinilala rin ang pagkamakabayan ng mga awit na sumusuporta sa paggamit ng wika kahit sa panahon ng globalisasyon. Ang pagpapatuloy na paglikha ng musika at paggamit ng mga makabagong mga salita na maaari nating maidagdag at magamit sa mga likhang awit ay pagpapatuloy din ng pagpapalaganap ng ating sariling wika. Dapat nakikita natin na sa paglaon ng panahon ay umuunlad din ang ating wika. Ang musika naman kasi ay isang malikhain na uri ng sining at nakakahimok. Meron siyang kapangyarihan na manghimok sa mga tao. Sa bagong henerasyon ay kailangan din natin kilalanin ang kanilang panahon, ang kanilang henerasyon. Kasi dito natin din mauunawaan at maintindihan ang kanilang sensibilidad bilang mga kabataan. Nakalulungkot isipin na sa makabagong panahon, mangmang ang tingin sa mga Pilipinong ginagamit ang wikang Pilipino sa pakikipag-usap at talastasan. Karunungan nga ba na maituturing ang paggamit ng ipinagyayabang na wikang banyaga habang patuloy na tinatalikuran ang wikang Pilipino na wika ng bayang kanyang sinilangan? Ang problema natin ngayon ay kung paano ipatatanggap sa mga tinatawag na domains of power, mga dominyo ng kapangyarihan, ang ganitong paglaganap na ng Filipino. Ang mismo natin kasing mga domains of power, lalo na ang mga edukado, ang hindi naniniwala sa Filipino, sa bisa ng Filipino. Kaya ang ipinipilit pa rin nilang ginagamit ay Ingles sa kanilang mga gawain. So, yung ganoong mentalidad ng ating mga leader, negosyante man o politiko, ang nais naming mapasok para malaman nila na higit silang magiging mahusay at mabisang leader ng bansa, negosyante man sila o politiko, kung ang wikang Filipino ang kanilang gagamitin dahil higit silang maintindihan ng kanilang kinakausap na taong bayan. Kung mayroong bagay na dapat manatili sa ating buhay, mula sa pagmulat ng ating mga mata hanggang sa ito'y tuluyan ng magsara, na siyang nagiging susi ng ating pang-araw-araw na tagumpay. Ito ay ang ating wika. Isang wikang nagbibigkis habang sumasabay sa anod ng globalisasyon, ang pagkakaroon ng mayabong na wika na ating iniaambag sa pambansang kaunlaran ng bansa. Hindi ko kailangang magtunog marunong o magmukhang matalino sa pakipagdialogo gamit ang mga banyagang wika. Ayokong iligaw ang aking kapwa o pabanguhin ang aking mga nagagawa sa paggamit ng mabubulaklak na salita. Trabaho kong iulat sa kanila kung ano ang totoo sa paraang simple at pinakanaunawaan ng madla. Higit sa lahat, Filipino ang gamit ko sa tuwing kaharap ang aking mga boss dahil alam kong ito ang wikang pinakamalapit sa kanilang puso. Para sa iba pang impormasyon at aktibidad ng Komisyon sa Wikang Filipino, bisitahin lamang ang www.kwf.gov.ph. Magbabalik ang report kay Boss.
nakatutok pa rin sa Report kay Boss. Bukod sa pagdalo ni Pangulong Aquino sa 111th anniversary ng Bureau of Internal Revenue, may iba pa siyang engagements na pinagkaabalahan ngayong buwan ng Agosto. Lahat ng yan sa Executive Summary. Sinimulan ng Pangulong Benigno Aquino III ang buwan ng Agosto sa paggunita sa ika-6 na taong anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino. Kasama ang kanyang mga kapatid na sina Bolsy Cruz, Pinky Abellada, VLD at Chris Aquino, dumalo sa isang misa ang Pangulo na isinagawa sa puntod ng kanilang mga magulang sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Naroroon din ang malalapit na kamag-anak at kaibigan ng kanilang pamilya, pati na ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino na sina Interior and Local Government Secretary Mar Rojas, Budget Secretary Florencio Abad at Defense Secretary Voltaire Gazmin. Sa selebrasyon ng 111th anniversary ng Bureau of Internal Revenue kung saan panauhing pangdangal si Pangulong Aquino, pinapurian niya ang iba't ibang accomplishments ng BIR sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Kim Henares. Kabilang dito ang mataas na tax collection ng ahensya noong 2012 at 2014 na umabot sa all-time high na 1.3 trillion pesos. Dahilan para pasalamatan at bigyang papuri ng Pangulo ang mga nagbabayad ng tamang buwis. Sa inyong nakita sa Daang Matuwid, talagang bilib na bilib ako sa inyo. Ang bunga ng lahat ng inyong pinagpaguran, tuloy-tuloy na pag-angat ng ating bansa at ng kalidad ng buhay ng Pilipino. Sa okasyon ng 114th anniversary of police service noong August 7th sa Camp Crame sa Quezon City, pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang kapulisan sa patuloy na pagsuporta nito sa gobyerno sa pagpapatupad ng mga reforma sa bansa. Ayon sa Pangulo, nararapat lamang na bigyan ng iba't ibang insentibo ang mga kapulisan dahil sa hindi matatawarang serbisyo ng PNP. Kabilang dito ang modernization program ng pamahalaan para sa mga pulis, tulad ng pagbili ng mga bagong kagamitan na magagamit nila sa pang-araw-araw na operasyon, tulad ng patrol jeeps, utility vehicles, motorcycle units, handheld radios at investigative kits. Sa bawat pagkakataon, itaguyod ninyo ang isang PNP na laging tumututoo sa kapwa. Sinasagad ang kakayahan para itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino ngayon at ng mga susunod pang henerasyon. Hinirang na bagong flag officer in command ng Philippine Navy, si Rear Admiral Cesar Tacad, na ginanap noong August 10, kasabay ng retirement ceremony para kay Vice Admiral Jesus Milan. Sa kanyang talumpati, pinuri ni Pangulong Aquino ang hukbong dagat ng Pilipinas dahil sa katapangan at determinasyon nito para protektahan ang territorial rights ng bansa. Pinuri rin niya ang mahusay na pamumuno ni Vice Admiral Milan, tulad ng pagpapatupad ng mga programa ng Navy na nakapaloob sa Strategic Sail Plan for 2020. Matapos ang seremonya, binisita ni Pangulong Aquino ang bagong biling landing craft heavy vessels na pinangalan ng Barkong Republika ng Pilipinas Ivatan at Barkong Republika ng Pilipinas Batak. Ininspeksyon din niya ang dalawang karagdagang helicopter units na Augusta Westland 109. Noong August 12 naman, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang oath-taking ng 50 star rank officers ng Philippine National Police. Kabilang dito, sina Police Deputy Director General Danilo Constantino at Police Director General Ricardo Marquez na nahirang na PNP Chief noong July 16. Sa pangunguna ni Pangulong Aquino, ginunita ang 3rd death anniversary ni dating Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo sa bayan niya
sa Naga City, Camarines Sur. Sa temang Remembering Jessie, inalala ng mga kaibigan ng yumaong kalihim ang mabuting pamumuno niya na ipinakita sa kanyang chinelas leadership bilang mayor ng Naga City hanggang sa maging miyembro ng gabinete. Sa kanyang talumpati, nanawagan si Pangulong Aquino na ituloy ang magandang pamana ni Secretary Robredo. Nagsagawa ng courtesy call sa Malacanang ang Chairman of the Board at Chief Executive Officer ng Coca-Cola Company na si Muhtar Kent. Ang Coca-Cola ay naging katuwang ng pamahalaan sa pamamagitan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pagtupad ng programang Sari-Sari Store Training and Access to Resource o STAR. Layo ng programang tulungan ang mga kababaihang nagnenegosyo na maging matagumpay na entrepreneurs. Nagbigay ng tribute si Pangulong Aquino kay yumaong Pangulong Manuel Luis Quezon sa pagdiriwang ng 137th birth anniversary nito sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Isa sa highlights ng paggunita sa dating Pangulo ang paggawad ng Raul Wallenberg Medal bilang pagbigay-pugay sa kanyang katapangan nang tinanggap niya ang libu-libong mga Hudyo na pansamantalang nanirahan sa Pilipinas sa kasagsagan ng Nazi regime. Tinanggap ng kanyang anak na si Maria Zenaida Quezon Avancenia ang parangal. Pinangunahan din ni Pangulong Aquino ang pagbubukas ng makabagong Manuel Quezon Museum kung saan makikita ang memorabilia ng dating Pangulo. Ininspeksyon niya ang pasilidad ng museo, kabilang ang hologram ni Pangulong Quezon habang nagde-deliver ng kanyang inaugural address, ang audio-visual room na may maikling dokumentaryo tungkol sa museo at iba't ibang interactive booths. Dumalo si Pangulong Aquino sa 76th birthday celebration ni Brother Mariano Mike Velarde, ang founder at servant leader ng El Shaddai na isang Catholic charismatic religious group sa bansa. Ayon sa Pangulo, sa loob ng mahigit 3 dekada bilang pinuno ng El Shaddai, patuloy na nagiging inspirasyon para sa milyong-milyong Pilipino si Brother Mike. Anya, isa ang grupo sa mga katuwang ng pamahalaan sa panawagan nitong gawin ang tama at nararapat na nagbibigay naman ng kumpiyansa sa pamahalaang magpatuloy sa daang matuwid. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng El Shaddai ang 31st anniversary ng pagkakatatag nito. Isang pagpupugay sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating kalayaan, maging sa mga makabagong bayani na patuloy na nagsisilbi sa buong sambayanan. Sa pagdiriwang din natin ngayong buwan ng Wikang Pambansa, naway maging instrumento ang bawat isa sa atin upang lalong lumago ang wikang Filipino. Ayon nga kay Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Isang episode na naman ang natapos, sana'y nabusog namin kayo sa mga makabuluhang kwento. For more updates, you can always follow us on our social media accounts. Ako po muli si Carla Lizardo at ito ang Report kay Boss.